puntong ito makakapanayam natin si House Majority Leader Rolando Andaya Jr. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Andaya. Yes, good morning at sa ating viewers today, good morning. Opo. Sir, ano po ang pinagkaiba nitong substitute bill sa nakaraang panukala para buwagin yung road board? Ito po yung nagbibigay ng tunay na pagbuwag sa road board at hindi lang ibibigay sa tatlong ehekutibo lang. Ngayon po, pupunta na to sa tresorya ng ating bansa. Opo. At magkakaroon na po ng kalahatang line item kung saan po gagamitin ang pondo na ito. Di katulad po ng gusto gawin ni Secretary Jokno na itago lang sa tatlong sekretaryo na sila-sila lang po makakita kung saan ginagamit. So ito na po yung tunay na transparent na paggamit ng pondo na ito. Opo. Katulad po ng hinihingi ng ating Pangulo. Pero tuloy pa rin po yung collection ng road tax. Opo, yun naman po ang panukala ng Department of Finance na ipagpatuloy po ang pagkolekta. Ang amin naman lang po kung paano gagamitin ang pondong ito na dapat maging transparent. Aha. So ibig sabihin ko, kolekta pa rin ng road tax, ang binago lang po ay kung paano po ito, sino po ang mangangasiwa dito. At saan po makikita kung saan ginagastos ito. Okay. Pag-usapan naman po natin itong Bangsamoro Organic Law kasi ang sinasabi niyo po wala daw sapat na pondo pero nakapanayam po namin na si Budget Secretary Benjamin Jokno at sinasabi niya na may pondo naman daw na nakalaan para sa Bangsamoro Organic Law. Kaya tuloy daw yung plebisito sa Lunes. Tuloy po ang plebisito sa Lunes dahil po pipilitin niya na gamitin po ng COMELEC yung sariling pera po ng COMELEC. Opo. Wala siyang ibibigay dahil nasa akin po yung request ng COMELEC mismo na humihingi sila ng 980 million para sa kasulukuyang taon para sa pag-conduct ng Bangsamoro Organic Law plebiscite na hindi nga ho binigay ni Secretary Jokno. So gagawin niya ngayon, pipilitin niya po na gamitin ng COMELEC yung sariling pera niya na pwede gamitin sa pangsweldo at mga maintenance and operating expenditures ng COMELEC. Pipilitin niya na gamitin po yan ng COMELEC at dadagdagan nila niya ang pondo sa darating na mga buwan. Okay. Pero yun nga po, so may pondo po pala talaga. Hindi niya binigay. Binigay lang niya nung sinilip niyo na po, ganun ang sinasabi ninyo? Ibibigay pa lang niya dahil may sariling pondo ang COMELEC na hindi naman po para dyan. Gagawin niya, pipilitin niya yung COMELEC na ilaan yung pondo ron para sa plebisito. At yung kakulangan man sa darating na taon, sa kalasukuyang taon, dadagdagan na lang niya sa darating na buwan. So, kumbaga, gumawa na lang siya ng paraan para hindi mabokya yung kalimutan niya. Sa iba pong issue, may class suit po na isinampa laban kay Jokno dahil naman dito sa hindi raw paglalabas ng fourth tranche or ika-apat na aumento sa sahod sa ilalim ng Salary Standardization Law. Pero ang sinasabi po ng Department of Budget and Management ng DBM ay hindi raw nila talaga pwedeng ilabas yung fourth tranche kasi reenacted budget pa. We're working under a reenacted budget right now at hanggang third tranche lang yung kaya nila. Ito nga, tama-tama yung tanong nyo. Bakit ito yung COMELEC? Nagawa niya ng paraan, wala naman sa budget. Sabi niya, meron pera. Ito, ba't di niya magawa ng paraan din? Reenacted budget din naman tayo ngayon. At yung COMELEC, reenacted budget din. So, ano lang po yan? Kapritsyo lang niya po yan. Depende po yan. Depende sa gising niya. So, hindi niya type bigyan yung mga empleyado ng gobyerno. Kahapon po dapat niya na ibigay. Sabi niya, di umano unconstitutional daw yan, o di humarap tayo sa Korte Suprema, tingnan natin kung sino yung unconstitutional. So, bakit sa tingin ninyo hindi niya nire-release yung fourth tranche ng aumento sa sahod? Dahil lang, trip lang niya, ganun? Kapritsyo lang? Kapritsyo niya dahil gusto niya, lumuhod kami sa kanya at ipasa namin yung budget ng 2019 na punong-puno nga ng kalokohan at mali ayaw niyang reviewin namin. Kita mo, pag pinapatawag namin siya, hindi siya umaharap. Pero pag itong mga bagay na to, dalian po sumasagot sa media. Pero pag pinag-uusapan yung 75 million na inserso niya, tikom lang po ang kanyang labi. Okay. Yan po ang problema natin. Okay, pag-usapan nga po natin itong 75, is it 75 million or 75 billion pesos? Billion pesos na nadagdag dito sa budget ng DPWH para sa flood control project sa Sorsogon. Kumusta na po yung investigasyon dito? Ay nako,
Dumating na po yung mga retrato ng mga programa na imbuelto ang kanyang balae Opo. at yung kanyang anak. May mga river control na 100 milyon ng halaga na hinihintay pa ho dumating yung river. Wala pa hong river, may river control na. Kadadaan lang ng bagyo ron, meron mga flood control doon na katatapos na ng bagyo, ito yung tuyo ho yung lupa at nakatayo pa yung mga talahib. Ibig sabihin, hindi po kinakailangan yung mga flood control na yon. Ginawa po rin sa mga liblib na lugar para hindi po masilip ng publiko. Okay, nung nakapanayan po namin si Secretary Jokno dito sa News to Go, sinabi niya na alam daw ni DPWH Secretary Mark Villar, hindi daw pwedeng hindi alam ni Secretary Villar itong mga pondo na inilalaan para sa kanyang ahensya. What is your take on this? Sabi lang ho niya yun. Dahil personal ko po nakakausap at nagko-koopera si Secretary Villar at hanggang ngayon nananatili siyang naninindigan na hindi niya alam ang bagay na ito. Ngayon, sabi nga niya, sa kasalukuyan, iniisa-isa nga nila yung project sa 75 billion para po malaman kung talagang feasible ba ito or pwedeng ma-implementa. Meron ba ito mga problema sa right of way, katulad na nakikita ng ating ngayon ng mga project na hindi natutuloy dahil may bahay pala sa gitna ng highway. Opo. So, iniisa-isa po nila to at talagang hindi nila alam. Kung nakikipanayam lang sa amin si Secretary Jokno, edi sana na naliwanagan na natin to. Problema ho, talagang ayaw So, wala ho tayong magagawa kung hindi ipagpatuloy lang ang pagbalangkas sa ating 2019 budget at the same time, aralin din kung ano yung nakaraan. Dahil yung nakaraan po, ganun din ang ginawa niyang estilo. Nanakot lang, na reenacted, titigil daw ang buong bansa pag hindi ipinasa, kita naman natin ang nangyari. Napunta lang po sa mga proyektong hindi naman kailangan. So, hindi na po kami ulit magpapaloko sa ganyang estilo. Ang pagpasa po ng budget, prerogative po yan at diskresyon ng Kongreso. Wala po siyang pakialam dyan. Ang pwede rin niya gawin, magpanukala lang. Congressman Andaya, ang sinasabi po ng ilan, tila nagkakapersonalan daw po kayo nitong si Jokno, specifically dahil dun sa banggaan ninyo dun sa road board. Ano pong masasabi ninyo dito? Kita naman niyo yung road board. Pinag-usapan namin ni Senator Zubili, 15 minutes lang, nagtawanan na po kami. Ang nagpapagulo lang po nito is siya. Nagkukunyari lang sa nag-aaway kami, hindi naman pasado na nga sa amin second reading, wala pa isang araw. So, siya lang po ang panggulo rito. Kami po sa Senado at sa Kongreso, nagkakaintindihan po kami. Okay. Maraming salamat po sa inyo, House Majority Leader Rolando Andaya Jr. Thank you, sir, for your Salamat time. po. Salamat po.